Pam? Pam. Yeah, Pam. Nandito po ako kasi dalawa po kasi yung Pam dito. Akala ko mali. Okay. So, good afternoon po sa lahat ng participants dito sa webinar. Alam ko po, tayo lahat ay inaantok tulad po ng sinabi ni Prime kanina. Pero sana po makinig pa rin po tayo kasi baka po dun sa ipapresent ko sa inyo ay masagot na po ang ilan yung mga tanong or maliwanagan po kayo sa mga bagay na medyo malabo po sa inyo. So again, I am Maria Amalia Dacumos of Taxpayer Service Programs and Monitoring Division, and I will be discussing with you ano po yung mga forms na gagamitin nyo sa pag-file ng income tax. Start po tayo. Ano nga ba ang mga return na gagamitin ng mga employees at saka ng mga mixed income earners sa pag-file nila ng kanilang annual income tax return for calendar year 2023? First, we have BIR Form 1700, January 2018 version. This is the annual income tax return for individuals earning purely compensation income. The return is available in the BIR website, included in the offline eBIR forms package, and also available in the EFBS. So who are the users or filers of this return? Ito po yung mga employees who are not covered by substituted filing. Hindi ko na po i-elaborate yung ibig sabihin ng substituted filing kasi diniscuss na po ito ni Prime kanina. So alam ko po, naintindihan nyo kasi very detailed naman po yung presentation ni Prime kanina. So sino pa ang magpa-file ng 1700? Employees who opted to file for purposes of promotion, scholarships, loans, foreign travel requirements, etc. Ito po yung sample po dito, yung sa mga police o yung mga uniform personnel po natin. Sa kanila po kasi, kailangan po talaga mag-file sila ng 1700 kasi isa po yun sa requirement para sa promotion po nila. So, another na dapat mag-file ng BIR Form 1700 ay yung pong mga alien individuals employed by multinational companies. Pag sinabi po natin multinational companies, ito po yung mga regional or area headquarters, yung regional operating headquarters, offshore banking units, yung petroleum service contractor and subcontractor. Ito po yung binanggit kanina rin ni Sir Prime na nakalagay po sa RMC number 116/2019. Next is the alien individuals who were not granted tax exemption or immunities under duly recognized international agreements or local laws. Ito po yung mga alien individuals na employed by foreign government o yung mga embassies, yung diplomatic missions and international organization situated in the Philippines na subject din po sila sa regular income tax rate per RMC number 31/2013. Next return is the BIR form number 1701. Ang latest version din po niya ay January 2018. Ito naman po yung income tax return for self-employed individuals, including mixed income earners, estates, and trust. This return is downloadable also sa BIR website, included in the offline eBIR forms package, and also available na rin po sa EFBS. So sino ang users or filers of this return? Individual taxpayers with income only from business or practice of profession, and the method of deduction used is itemized deduction. Then, yung mga tinatawag nating mixed income earners, yung estates engaged in business, at saka yung trusts. So, ano ba ang ibig sabihin natin ng mixed income earner? So, kasi ngayon po, di ba, ang
topic natin is annual income tax return na gagamitin ng mga employees at saka ng mga mixed income earner. So ang mixed income earner ay yung an individual earning compensation income from employment and at the same time may income from business or practice of profession and or other sources aside from employment. So ibig sabihin po, empleyado ka na pero may business ka pa. Kunyari empleyado ka sa umaga, tapos padating po ng gabi kasi lawyer ka or CPA ka, nagtuturo ka sa schools. So, ang tawag po doon ay mixed income earner or empleyado ka, tapos may tayo ka ng parlor, barbershop. So, single proprietor po ang tawag doon. So, since may income ka na sa compensation at may income ka pa sa business mo, so tawag sa'yo mixed income earner. So, what are the guidelines in the filing of annual income tax return? Actually po, may kalalabas lang tayong tax advisory na ang date po yung March 12 na pinablish po siya kahapon. Sabi po, ang manner of filing of annual income tax return for this taxable year or calendar year 2023 should be electronically through EBAR forms or EFPS, whichever is applicable. Whichever is applicable kasi po, depende po kung ikaw po ay mandated na gumamit ng EFPS or mandated kang gumamit ng EBAR forms. So, yung po mga EBAR forms filers, users, unahin na po natin sila. Ano po bang gagawin nila? So, gamitin po nila yung offline EBAR forms package na B7.9.4.2. Ito po yung latest version ng offline package natin. Taxpayers can download it from the BIR website. Ito po yung itsura ng BIR website natin. Ito po yung EBAR forms. Kita niyo po, nakalagay B7.9.4.2. So, gagawin po ni taxpayer, i-download po yung package, then extract and run the package to the desktop computer or laptop. Then, before installing, make sure na yung file po will be installed sa Drive C. And yung pong pangalan po ng folder ay gawin pong EBAR Forms V7.9.4.2 para hindi po ma-overwrite yung mga dati niyang EBAR Forms package. Ayan po. So, after po niyang i-run, click po yung install. Then, yung finish button. After po niyan, ibig sabihin po, na-install na po yung EBAR Forms package po dun sa laptop or computer po ng taxpayer. So, para po ma-open naman yung EBAR Forms, hanapin lang po niya yung Drive C kasi di ba doon sabi ko po, doon po natin i-save yung EBAR Forms. Then, look po natin yung EBAR Forms folder. Then, click po natin yung folder. Pag kinilik po natin yung folder, lalabas po yung mga subfolders or files niya. Then, click po natin yung yellow icon o may nakalagay na EBAR Forms. Kasi dun po, pag kinilik natin yung mag-open na po yung EBAR Forms. Pag click po natin nun, ang lalabas po ay ito pong profile page ng EBAR Forms. Taxpayer shall create a profile by providing the information needed. Like po yung nakalagay dito, provide po natin yung PIN, RDO code, line of business, taxpayer's name, registered address, zip code, telephone number, and the email address. Dito po sa email address, make sure po na ilalagay natin ay valid at saka active na email address. At saka may suggestion din po kami na kung pwede po, ang gamitin po nating email address ay yung pong personal email address natin at hindi po yung company email. Kasi po, iwasan po natin gamitin ang mga office email address or company email kasi po, most of the office email po address are with very strict firewall and email from BIR is not accepted or if is not accepted or blacklisted. Or if accepted naman, yung pong email na yun napupunta po siya sa spam folder. Nagiging spam mail po siya. So para po makatanggap kayo ng email
kung ang gamit nyo po ay yung email address po ng company nyo, kailangan po tawagin nyo pa yung IT nyo kasi kailangan ipa-whitelist ipa-whitelist nyo yung BIR sa IT nyo para po pumasok yung mga email na galing sa BIR. So para po hindi na tayo mahirapan ng mga ganong problema o hindi tayo magkaroon ng ganong problema, wag na lang po natin gamitin yung company email. Mag-create na lang po tayo ng Gmail o ng Yahoo kasi madali lang naman pong gumawa. So, then choose po yung BAR form number na 1700 kung ikaw po yung ay employee or 1701 B 2018 if you are a mixed income earner. So, dito po pala, take note lang po. Ang pipiliin niyo pong pangalan ng form ay may nakalagay na B 2018 kasi yun po yung latest version ng form. Kapag wala po nakalagay na gano'n, baka po makuha ninyo ay yung 2013 version. So, ang 2018 version po, yun po yung latest version natin at yun po yung tamang dapat nyong gamitin. Then, click nyo lang po yung fill up. Upon clicking fill up po, pop-up message will appear and you will be asked to re-enter the TIN and the email address to confirm that yung email na pinrovide mo at saka yung TIN na inilagay mo doon sa profile kanina ay correct. So gawin nyo lang po, i-enter nyo lang, then click nyo po yung submit. Then pagka-click nyo na submit, another pop-up message will appear at tapos sasabihin na po niya doon na background information saved, updated successfully. So, click nyo lang po ulit yung okay. Then, click the fill up button again. And then, another pop-up message will appear. Then, click nyo lang din po ulit yung okay. After clicking okay, lalabas na po yung BIR Form 1700 or yung BIR Form 1701. Depende po kung ano yung pinili nyo doon sa list ng BIR Forms. So, ngayon, turo naman natin kung paano mag-fill out ng annual income tax return. Unahin na po natin yung 1700 para sa mga empleyado. So, ang gagawin po ng taxpayer, kailangan complete or accomplish lang niya yung all applicable fields in the return, particularly po yung Schedule 1. Kasi dito po sa Schedule 1, dito po natin i-reflect yung mga amount na nakalagay sa 2316 na na-receive natin sa employer natin. Kasi di ba, magpapay lang naman ng 1701 yung mga hindi covered ng substituted filing. So, ibig sabihin, employed ka ng 2 or more employers. So, dito, magbibigay tayo ng sample ng dalawang employer. So, may dalawa tayong 2316 dito. From employer 1, tsaka employer 2. So, dito po sa sample natin ng 2316, hindi po naibigay ni ni employee yung kanyang 2316 doon sa from employer 1 niya papunta sa employer 2. Kasi po siguro hindi niya nakuha agad. Kung nakuha man niya, late na, hindi na na-cover ni employer 2. So kung mapapansin nyo, yung pong sa 2316 na employer 2, wala pong amount na nanggaling doon sa employer 1 ng compensation niya and wala rin pong tax withheld na nanggaling doon sa employer 1. So, gamitin po ulit natin yung 2316. Mag-fill up po tayo ng 1700. So, from employer 1 na 2316 at saka yung employer 2 na 2316. Lagay po natin siya sa BIR form 1700. So, yung puntitin na natin sa 2316 ay yung part 4.A. Ilalagay po natin siya sa part 6 ng BIR form 1700. So, unahin na po natin. Diba, sa 2316 nakalagay po yung name ng employer. So, ilagay na po natin at saka yung TIN. So, yung una employer natin sa XYZ Corporation. So, ang TIN niya ay 2100211 then 0000. Then, ilagay po natin yung total compensation niya, which is 820. At check yung tax withheld niya, 84,500. So, ipasok ulit natin yung information ni employee 2. So, company name niya, ABC Company Inc. Pasok natin, then yung TIN niya,
012, 101, 210, then 00000. Pasok din po natin yung kanyang compensation income na total, 570,000, and yung tax withheld na 37,100. So, napasok na po natin. Pag pinasok po natin yung amount or information doon sa part 6 ng 1,700, automatic po mag-auto-populate po siya doon sa part 5 ng 1,700. Tingnan po natin. Yung total amount po ng employer 1, yung compensation ng employer 1 at saka ng employer 2, na 1,390,000. Nakita niyo po, napunta na po siya sa field ng item 42 ng part 5. And then, yung tax po naman niya na 122,000, napunta po siya sa item 54. Automatic po yun, hindi nyo na kailangang lagyan kasi nag-auto-populate na po siya sa part 5. So, balikan po uli natin yung 2316 ng employer 1 at saka ng employer 2 kasi may kailangan pa tayong ilagay sa part 5 ng or yung amount. Ang titingnan naman natin ngayon ay yung part 4.A. Lalagay po natin siya dito sa BAR Form 1700. Titingnan po natin yung non-taxable income. So, dito po sa employer 1, sabi, ang non-taxable income niya is 110,000. Sa employer 2, ang nakalagay na non-taxable income niya is 95,000. So, ito total po natin yung 110 at saka yung 95. Yun po yung ilalagay natin sa item 43 ng BAR Form 1700. So, 110 times plus 95,000, ang total po niya is 205. So, nagtataka po kayo, bakit naging 175? Yung total po nung dalawa, 205. So, kasi ganito po yon. Yung BAR Form 2316, balikan po natin ng employer 1 at saka ng employer 2. Ang tingnan po naman natin ngayon ay yung part 4.B, yung non-taxable exempt compensation income. Against po dun sa BAR Form number 1700 natin. Okay. Yung pong dun po sa employer 1, ang sabi dito, yung 13th month, tingnan po natin yung item 34. 13th month and other benefits. Sa employer 1, 65,000. Sa employer 2, magkano naman po? So, tingnan din po natin yung item 34, nakalagay po, 55,000. So, pag in-add po natin itong dalawa, 65,000 plus 55,000, 120,000 siya. So, hindi po siya lahat ay non-taxable kasi nakalagay po dito sa item 34, di ba, maximum of 90,000. Ito po yung binabanggit ni Prime kanina na kailangan po hanggang 90,000 lang to. So, sumobra po siya ng magkano? 30,000. So, ibawas po natin yun sa non-taxable. Kaya, nangyari po, sa halip na ang non-taxable ay 205,000, bawasan po natin ng 30,000. So, ang non-taxable po niya is 175,000. So, yung 30,000 po, kasama po siya doon sa taxable. So, ganun po kung gagawa kayo ng sarili nyong 1,700 kasi meron kayong nakatanggap kayo ng maraming 2316 kasi kung nakadalawa o tatlong employer kayo in a year, check nyo po yung sa item 34. Kailangan po, ang maximum lang po nun ay 90,000. Kung sumobra na po kayo doon, pasok na po yung sa taxable income. Okay, so sana po naliwanagan kayo. Next po, sa 1701 naman po tayo. So paano po ba mag-fill up? Ma-fill out ng return. Okay. Ganun din po, i-accomplish po din natin yung return, yung mga all applicable fields, lalo na po yung item 6 and 7 kasi po magkadugtong sila or interrelated po sila. Okay. Yun po kasi sa item 6, sabi po kasi natin, ang dinidiscuss natin is mixed income. So para maging mixed income po, ang isang taxpayer sa 1701, kailangan po i-click po natin yung compensation income and yung pong single proprietor, kung tayo po ay single professional, kung professional po tayo. Then, pag na-click po natin yan, dito po sa item 7, makiklik lang po ninyo na ATC po ay yung lang pong II013 at saka yung II016. Same din po kung
kayo ay compensation income earner at saka single proprietor. So yung kanina po, professional compensation. So ibig sabihin, employee na, professional pa. So kunyari, accountant, nagtuturo siya sa gabi, empleyado siya sa umaga. Ito naman po, yung kagaya ng binanggit ko kanina. Ito naman, compensation income earner and then single proprietor. So pwedeng pumapasok ka, employee ka sa araw, pero may sarili kang parlor or barbershop. So, ang gagamitin, ang pwede nyo lang din pong gamitin na ATC, ayun lang din pong II013 o yung II016. So, balikan po natin yung 2316 kanina kasi sabi natin mixed income earner. So, meron siyang income from compensation. So, kunin natin yung information doon sa isang 2316 natin kanina. So, dito po, papasok mo lang din uli sa 1701 yung tax name ng employer. So, dito po, XYZ Corporation. And then, ipasok din lang po natin uli yung TIN niya. And then, yung pong gross compensation niya, ilagay po natin doon sa item 1C. So, which is 820,000. At yung pong kanyang withholding tax doon sa item 1D. So, 84,500. So, automatic po, makikita nyo, bumaba na po yung 820,000 doon sa item 4. Okay, wait. May isa pa. Yung po palang non-taxable income, ilagay po natin siya sa item 5. So, kinuha nating field sa 2316 ay yung item 19, 20, and 28. Nilagay po natin siya sa BIR form sa tinaw. Okay. Then, ito po yung para sa compensation income. So, kung ikaw po ay may business, di ba? Pinili mo na method or rates, income tax rates ay yung graduated rates. Ang susunod mo pong pipilapan ay yung Schedule 3. Yung pong item 3, part 3.A. Yung pong item 8 to 25. Kung ang pinili mo naman po ay lot na income tax rate. So, ang pipilapan mo ay yung 3.B na item 26 to 32. So, after accomplishing the return, so na-fill up na natin lahat ng return fields na kailangan ma-fill out doon sa BIR forms. So, after natin siyang ma-accomplish, click po natin yung validate button. Kapag meron po tayong nakalimutan na item na hindi natin na-fill up na hindi natin nalagyan ng info doon sa form, sasabihin po yun ng EBAR forms. So, kagaya ng nakalagay dito, please provide the valid date of incorporation organization on page 1, part 1, item 10. Kung meron naman pong error, sasabihin din po ni EBAR forms. Ituturo niya. Sasabihin niya, please provide a valid date in month, MMDDYYY form. Or completely filled out naman po yung return. Ang lalabas po na pop-up message ay validation successful. Click on edit if you wish to modify your entries. So, kung may gusto kang ibabaguhin o may kailangan kang i-edit, click lang po natin ang edit. And then kung wala na at magsasubmit na po tayo, i-click lang po natin yung submit final copy button. Pagka-click po natin ng submit final copy button, may lalabas po na pop-up messages. Ang una po, please ensure that you have internet access and the valid email address is indicated in your tax return. Are you sure you want to submit? If yes, then click OK. After clicking OK, magkakaroon po ulit ng another pop-up message. Ang nakalagay naman po, thank you for using EBIR forms. By clicking agree, you confirm that you have read, understood, and agreed to the TOSA. The full EBIR forms TOSA can be accessed here. So dito po, kailangan mag-agree po kayo sa TOSA. So click lang po natin yung okay. Then another pop-up message will appear. Ito po,
Kapag successful po yung submission natin, ito po yung lalabas, submit successful. And then, a notification will be sent to your email. Yan. Nakalagay po dyan yung email address na pinagsenda ng BIR nung uh, email confirmation na na-receive ni BIR yung tax return na sinabit via EBIR forms. So, minsan po, medyo matagal lang po talaga itong matanggap kasi lalo na po kung deadline, sabay-sabay nag-file ang mga taxpayer. So, na-traffic po yung email confirmation. Hindi po natin matatanggap agad. So, para po hindi tayo magkaroon ng problema sa pagtanggap ng mga email confirmation, mas okay po na mag-file po tayo ng mas maaga. Then, click mo yung okay. Then, after clicking okay, makaka-receive po ang si taxpayer ng system-generated email confirmation o yung tinatawag nating tax return receipt confirmation that the BIR received the submitted return to the email address provided in the profile page. And then, file and pay to AAB or to the RCO of RDO or through online via the ePay gateways of the BIR. Hindi ko po natin, hindi ko po i-discuss yung tungkol po sa payment method ng ano or yung tungkol sa payment. Kasi po, i-discuss po siya ng next na speaker natin. So reminders po, yung EFPS filers, users of BAR forms number 1700 and 1701 shall use the EFPS in filing their annual income tax return. Pero kung kayo po, yung mga taxpayers, kasi po, yung 1701, lumabas lang po ito sa EFPS, nito lang pong March 18, 2024 per RMC. I think it's 39/2024. Hindi pa ako nagkakamali. So kung may mga taxpayer na nakapag-file na nung January pa lang o nung February pa lang, nung 1701, hindi nyo na po kailangan mag-refile sa EFPS. Yung pong ipinile ninyong return sa EBAR forms, okay na po yun. And then, kung ngayon lang po kayo nag-file at kailangan niyo pong magbayad, syempre po, kung sa EFPS po kayo nag-file, doon din po kayo mag-pay. So, doon po kayo mag-pay sa EFPS AAB where you are enrolled. Okay. So, that's it. That's the end of my presentation. Sana po may natutunan kayo at yung inyong mga doubts ay medyo lumiwanag na po. Thank you very much po sa inyong lahat.